magandang araw po sa inyo lahat. Bali, mayroon tayong bagong project na gagawin. At ang gagawin natin ay replacement ng submersible pump. So, didismantle natin yung luma at magkakabit tayo ng bago. Kaya nga lang, mayroon tayong nakitang issue do sa pag ipapalit natin dahil 2 horsepower yung existing at ngayon 2 horsepower din yung binigay sa atin ng supplier. Kaya nga lang, meron silang pagkakaiba sa fittings. Dahil yung bagong nakuha natin na submersible pump ay malaki yung abang. So ito yung abang niya. 3 yung sukat ng fittings niya nung bago nating submersible pump. So bali, gagawa natin to ng remedyo. I-reduce natin yung PVC kasi dun sa existing na dus lang naman yung nandoon sa site sa project. So gagamitin pa rin kasi natin yung existing na piping assembly nung lumang submersible pump. So bali guys, ito yung gagawin natin para ma-reduce natin to. Dismantle muna natin tong fittings na to na connector. Ano siya, parang coupler. Kaya nga lang threaded siya. So gamitin natin to pinakang adapter doon sa gagawin natin reducer. So dahil 3 ang size nito, gagamit tayo ng PVC na 3 din. Yung laki. So orange yung ginamit natin kasi ito naman yung madalas na ginagamit pag sa mga drainage pipeline o sa mga wastewater. So ito yung gagawin natin guys. Pag ganitong trabaho, kailangan nating gumamit ng heat gun. O kaya, kung may mabibili tayo na reducer, na bushing reducer na GI na 3x2, dahil dus nga lang yung existing na tubo, yun ang gagamitin natin. Yun nga lang, dahil nahirapan tayong maghanap nung bushing reducer na GI. Marami na tayong pinuntahang hardware, pero hindi talaga tayo nakakita. So nag-isip na tayo ng paraan para ma-reduce natin to. At meron naman tayo kasing heat gun na ginagamit natin pag nag-install tayo ng mga plumbing. So ito yung gagamitin natin para ma-reduce natin yung fittings na yun sa DOS. So ganito lang yan guys kung ginagawa. So may pinutol na tayong tubo na 3 yung sukat. So kailangan natin ito makabit doon at gagamit tayo ng reducer na PVC rin. So kailangan na natin itong initin. Initin natin itong PVC pipe natin hanggang sa siya ay lumambot. So pag nag-iinit tayo ng ganito na tubo, ay kailangan iniikot mo yung tubo para balanse yung paglambot ng ating iniinit na tubo para pantay. So yan, medyo malambot na yung tubo natin. So guys, ang tawag dito sa tools na gamit natin ay heat gun, ano? Tandaan nyo lang, heat gun. Kaya mga interesado sa mga ganitong klase ng trabaho at gustong matuto, heat gun ang tawag nito. So dahil malambot na yung tubo natin, pwede natin igabit doon sa ating adapter. So, yun guys, nakabit na natin yung ating improvised na reducer. So, gumamit tayo ng 3 na tubo at pag nakabit na natin ng ganito, medyo malambot pa yan at mainit pa yung tubo natin para mas madaling tumigas siya at kumapit doon sa adapter natin. Basahin natin, punasan natin siya basang-basahan. Yan, para mabilis siyang tumigas at kumapit. So yun, nakakabit na yung natin, improvised na reducer. At ang kailangan na lang natin gawin dito, i-reduce natin siya ng DOS dahil 3 pa din yung ating tubo. So doon naman tayo gagamit ng PVC reducer. So ito naman yung kailangan natin mga idol, ano? Gamit tayo ng PVC reducer na 3x2. So ito yung itsura ng 3x2 na reducer.
para maitap natin doon sa existing na piping doon sa side na dos lang. So dahil tres tong reducer natin, pansin nyo isang sukat lang siya, hindi rin pa rin natin magagamit ng ganito, kailangan pa rin natin ng coupling. So ito yung gagamitin natin para ma-reduce nga natin ng dos yung tubo natin. So gagamit tayo ng PVC coupling, tres yung sukat dahil tres yung tubo natin, saka tayo magkakabit doon sa coupling natin ng reducer. So ganyan yung mangyayari doon sa i-install natin. At dahil nga sa submersible pump yung ating ikakabit, yung i-install sa side, mga idol, meron na kasi ako na-encounter nag-install ng ganito, hindi sila gumamit ng check valve. Pero importante na mayroon tayong check valve dahil lalo na kung dalawa yung ating submersible pump, pag kasi wala ka tayong check valve at isa lang yung piping na nagsama silang dalawa, pag umandar yung isang pump o nasira yung isa pump at isa na lang yung gumana, babalik lang yung tubig doon sa ating tangke. So kailangan natin ng check valve, parehas silang dapat mayroong check valve. So kailangan din natin ng check valve na dos ang sukat. So ito yung mga idol yung gagamitin natin na check valve, ano. Mapakita ko lang sa inyo, hindi natin ito ipa-final na ikabit dito dahil doon natin sa site to i-assemble ng final. Dito papakita ko lang sa inyo kung paano naman natin ito i-assemble doon sa tubo. So dahil dos yung ating check valve, nakados na tayo dito, kailangan natin ng dos na tubo. Yung kagandahan mga idol, pag PVC yung ginamit mo at threaded naman yung ikakabit mo tulad dito, yung check valve natin ay brass. So mas matigas siya kumpara sa PVC. Kaya pag pinasok natin dito at i-thread natin, pwede na natin siyang i-thread, ipupersahin lang natin siya. Pag nagkakabit pati tayo ng check valve, tandaan nyo mga idol, no? Titingnan ninyo yung arrow. Ayan, may arrow yung check valve natin. Ibig sabihin, yung arrow na yan, yung susundin natin doon sa direksyon ng tubig. Kung pabuga ba siya o natin siya gagamitin o pahigop. So dahil submersible pump yung ating i-install, natural pabuga dapat. So buhat doon sa motor, sa submersible, patulak siya pataas. So dahil yung direksyon ng arrow natin ay ganito, so ganito natin siya i-install. Pataas yung arrow. Para itulak nung submersible yung ating check valve pag pinagana natin, aangat yung ating check valve para mag-flow yung tubig na ibinubuga niya doon sa mga drainage line. So ganito natin siya ikakabit. Madali lang ito ikabit mga idol. Kahit di mo na kailangan ng fittings pa. Iti-thread mo na lang siya diretso. Ayan, pupersahin mo lang. Siyempre kailangan mo ng alalay doon sa tubo. O kaya gumamit ka ng lyabi tubo para maikabit mo siya. So kung may lyabi tubo ka at tag-isa ka lang, gamitan mo siya ng lyabi tubo. Pero kung may kasama ka naman, kahit na hindi mo gamitan ng lyabi tubo, dahil PVC lang naman to, maikakabit natin to. Yan, hand grip lang siya mga idol, no? Basta't makita mo lang na pantay yung pagpasok ng ating tubo doon sa ating check valve at hindi siya nakakiling. Dapat kasi nakapantay siya bago natin siya higpitan. Ayan, mahigpit na. So ayun, dahil may check valve tayo, may reducer na tayo, puputulin natin yung tubo natin para assemble natin dito temporarily para maipakita ko lang sa inyo. Ipapakita natin yung ating PVC pipe. So ito na yung check valve natin at isasalpak lang natin to dito mga idol. Gagamitin natin siya ng solvent cement. So ganyan yung magiging itsura niya at pagkakabit pa tayo ulit dito ng tubo, papunta na doon sa existing na piping assembly doon sa side. So kabitan natin siya ng tubo temporary ulit. Doon na natin to ipapainal sa side. So ito para maipakita ko lang sa inyo kung paano to binubuo. Yan kasi ang kaibahan ng orange na PVC pipe. Wala siyang threaded na adapter. Unlike kung ang ginamit natin na yung kulay blue, meron silang mga adapter na threaded, male saka female. Katulad nito. Ayan. Kung blue yung ginamit natin na tubo, merong threaded. So hindi tayo mahirapang pasok dito, diretso lang i-thread natin sa check valve. So dahil nga orange at wala naman tong
available na mabibili ka na threaded. Unlike yung mga pang-electrical na meron ang ginagamit sa mga conduit. Pero pag ganito kasi, orange, wala. So pwede mo naman siyang gawa ng paraan, titread mo na lang siya dun sa fittings na ikakabit mo. Depende kung anong size yung kailangan mo. At kaya nga ginamit natin kasi ay orange na tubo dahil nga wastewater naman. So sa drainage natin siya gagamitin. Yung blue kasi ginagamit siya sa mga tap water. Yun sa mga potable water. So ganito yung magiging itsura ng ano natin mga idol. So, yun po, bali nagawa na natin ng remedyo yung ating fittings ng submersible pump na ating i-install at ready na to for installation doon sa site. So, i-assemble lang natin siya doon sa kakabitan nating wastewater tank para i-assemble natin doon sa existing piping. So, yun lamang po at sana muli meron akong na-share sa inyo. So, yun lamang po at muli. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po.